Napapansin ka na ba na may matatanda na bihira talagang magkasakit? Yung tipong kahit may edad na ay bihira magreklamo ng pananakit ng katawan at hindi palaging nasa ospital. Samantalang may iba na mas bata pa pero parang laging pagod, laging masakit ang ulo o madaling tamaan ng sipon at ubo. Maraming nag-aakala na swerte lang ito o minana lang sa magulang. Pero ang totoo, may mga simpleng ginagawa ang mga matatandang hindi madaling magkasakit na pwede ring gawin ng kahit sino kahit anong edad mo ngayon. Habang tumatanda tayo, mas nagiging mahalaga ang araw-araw na gawi. Hindi na sapat ang basta may kinakain o basta may iniinom na bitamina. Ang katawan ng senior ay mas sensitibo. Mas mabilis maapektuhan ng kulang sa tulog, maling pagkain at stress. Kaya mahalagang maintindihan kung ano ang ginagawa ng mga matatandang nananatiling malakas sa kabila ng edad. Isa sa unang ginagawa nila ay maayos ang oras ng kanilang pagtulog at paggising. Hindi sila bago ng oras ng tulog araw-araw. Kahit walang pasok o lakad, gumigising sila halos pareho ang oras. Natutulog sila ng sapat at hindi pinipilit magpuyat kung hindi naman kailangan. Ang katawan kasi may natural na orasan. Kapag sinisira natin ito, araw-araw humihina ang resistensya at mas nagiging madali ang pagkakasakit. May isang lolo na nakilala ko dati na halos pare-pareho ang oras ng tulog niya sa loob ng maraming taon. Hindi siya perpekto at hindi rin siya mayaman. Pero sabi niya natutunan niyang pahalagahan ang pahinga. Kapag kulang daw ang tulog niya, masakit ang katawan niya kinabukasan. Kaya kahit may bisita o may palabas sa telebisyon, mas pinipili niyang matulog ng maaga. Sa paglipas ng panahon, napansin niyang bihira na siyang manghina at mas malinaw ang isip niya sa umaga. Ang ikalawang ginagawa ng mga seniors na bihirang magkasakit ay hindi nila hinahayaang manatiling nakaupo ang katawan buong araw. Hindi sila atleta at hindi rin sila nagbubuhat ng mabibigat. Pero gumagalaw sila araw-araw. Naglalakad sila kahit saglit lang. Nagwawalis, nagdidilig ng halaman o nag-aayos ng gamit sa bahay. Ang mahalaga ay may galaw ang katawan. Kapag palaging nakaupo, bumabagal ang daloy ng dugo. Nahihirapan ang puso at mas bumibigat ang pakiramdam. Kahit 10 o 15 minutos ng paggalaw sa isang araw ay malaking tulong na. Nakakatulong ito sa kasukasuan, sa sirkulasyon at sa balanse ng katawan. Mas nababawasan din ang paninigas at pananakit na madalas maranasan ng seniors. May isang tatay naman na araw-araw naglalakad paikot sa barangay nila. Hindi siya mabilis maglakad at hindi rin siya nagmamadali. Sabi niya, ginagawa niya iyon para malinaw ang isip niya. Pero ang napansin ng mga kapitbahay niya ay bihira siyang magreklamo ng sakit. Kahit may edad na siya, ay kaya pa rin niyang tumayo at gumalaw ng hindi nahihirapan. Ang ikatlong ugali ng mga matatandang hindi madaling magkasakit ay maingat sila sa pagkain, pero hindi sila nagpapahirap sa sarili. Hindi sila palaging busog na busog. Marunong silang huminto kapag sapat na. Mas pinipili nila ang lutong bahay kaysa sa sobrang alat o sobrang tamis. Hindi rin nila ginagawang pampalipas oras ang walang tigil na pagkain. Maraming seniors ang nagkakasakit, hindi dahil kulang sa pagkain kundi dahil sobra. Habang tumatanda ang katawan, mas mabagal na nitong napoproseso ang asukal at taba. Kaya ang sobrang kanin, matatamis at mamantikang pagkain ay mas mabilis magdulot ng problema. Ang mga matatandang nananatiling malakas ay marunong magtimpi at makinig sa katawan nila. Hindi ibig sabihin na bawal na ang masarap. Ang ibig sabihin ay hindi araw-araw at hindi sobra. Kapag alam nilang hindi maganda sa pakiramdam nila, ang isang pagkain, hindi na nila ito inuulit palagi. Mas inuuna nila ang pakiramdam ng katawan kaysa sa panandaliang sarap. Habang pinapakinggan mo ito, baka napapaisip ka na may mga simpleng bagay pala na pwedeng baguhin. Hindi kailangan ng malaking gastos o komplikadong programa. Ang kailangan lang ay disiplina at pag-unawa sa sarili. Sa susunod na bahagi, pag-uusapan natin ang isang ugali na mas tahimik pero mas malakas ang epekto. Maraming seniors ang nagkakasakit hindi dahil sa katawan, kundi dahil sa isip at emosyon. Kapag mali ang araw-araw na iniisip, unti-unti nitong pinapahina ang buong katawan.
Kung nakarating ka dito hanggang dulo, isulat mo sa comments ang alagaan ng katawan para ipaalala sa sarili mo na mahalaga ka at karapat-dapat kang manatiling malakas. May isang tahimik na dahilan kung bakit may mga seniors na bihirang magkasakit kahit may edad na sila. Hindi ito agad nakikita sa katawan, nasa loob ito, nasa isip at emosyon. Maraming tao ang nag-aalaga ng pagkain at galaw pero nakakalimutan ang iniisip araw-araw. Kapag ang isip ay laging puno ng takot, galit at pag-aalala, unti-unti nitong pinapahina ang katawan. Kahit gaano ka pa kumain ng tama, kung mabigat naman ang puso mo, madali ka pa ring manghina. Ang mga matatandang hindi madaling magkasakit ay marunong pumili kung ano ang papapasukin nila sa isip nila. Hindi sila perpektong kalmado at hindi rin sila palaging masaya. Pero may isang malinaw na pagkakaiba. Hindi nila dinadala araw-araw ang bigat ng mga bagay na hindi na nila kontrolado. Natutunan nilang bitawan ang mga problema na wala na silang magagawa. May isang lola na minsang nagsabi na noong mas bata pa siya, mabilis siyang magalit. Konting problema lang, hindi siya mapakali. Pero habang tumatanda raw siya, napansin niyang kapag palagi siyang galit, mas sumasakit ang ulo at dibdib niya. Kaya unti-unti niyang tinanong ang sarili niya kung may mababago ba siya sa sitwasyon. Kapag wala na raw siyang magagawa, pinipili na lang niyang huminga ng malalim at ituloy ang araw niya. Sa simpleng desisyong iyon, mas gumaan ang pakiramdam niya at mas bihira na siyang magkasakit. Isa sa ginagawa ng mga seniors na malalakas pa rin ay hindi sila palaging nagbabalik tanaw sa mga pagsisisi. Hindi nila inuulit-ulit sa isip ang mga maling desisyon noon. Alam nila na tapos na ang nakaraan at hindi na ito mababago. Kapag palagi mong binubuhay ang sakit ng kahapon, para mo ring sinasaktan ang sarili mo ngayon. Ang katawan ay tumutugon sa iniisip ng isip. Kapag puro bigat ang laman nito, bumabagal ang paggaling ng katawan. Marami ring matatandang hindi madaling magkasakit ang marunong umiwas sa sobrang balita at negatibong usapan. Hindi sila buong araw nakatutok sa mga problemang wala namang direktang kinalaman sa kanila. Alam nila na ang sobrang balita, lalo na ang puro takot at galit, ay nakakadagdag ng stress. Kaya mas pinipili nilang makinig sa musika, magdasal o makipagkwentuhan sa mga taong nagbibigay ng gaan sa pakiramdam. May isang tatay naman na sinabing tinigilan na niya ang pakikinig sa mga tsismis at reklamo ng iba. Hindi dahil wala siyang pakialam, kundi dahil napansin niyang pagkatapos ng ganitong usapan, palagi siyang napapagod at sumasakit ang ulo. Nang piliin niyang umiwas, mas gumaan ang pakiramdam niya at mas naging maayos ang tulog niya sa gabi. Ang isa pang mahalagang ugali ng mga seniors na bihirang magkasakit ay marunong silang magpasalamat kahit sa maliliit na bagay. Hindi nila hinihintay na maging perpekto ang buhay bago sila magpasalamat. Kapag may araw silang nagising nang walang sakit, nagpapasalamat sila. Kapag nakakain sila ng maayos, nagpapasalamat sila. Ang simpleng pasasalamat ay may malakas na epekto sa isip. Kapag sanay kang magpasalamat, mas bumababa ang stress at mas gumagaan ang pakiramdam ng katawan. Hindi ibig sabihin nito na binabalewala nila ang problema. Ang ibig sabihin ay hindi nila hinahayaang lamunin sila nito. Kapag may problema, tinatanggap nila ito at hinahanap kung ano ang kaya nilang gawin sa abot ng kanilang makakaya. Pagkatapos nito, hindi na nila ito inuulit-ulit sa isip buong araw. Habang tumatanda tayo, mas nagiging mahalaga ang kapayapaan ng isip. Hindi lahat ng laban ay kailangang ipaglaban. Hindi lahat ng salita ay kailangang sagutin. Ang mga seniors na matagal nang nabubuhay ay natutong piliin ang katahimikan kaysa gulo. At dahil dito, mas napapangalagaan nila ang lakas ng katawan nila. Sa susunod na bahagi, pag-uusapan natin ang mga simpleng gawain sa araw-araw na halos hindi binibigyang pansin. Yung mga bagay na libre lang pero napakalaki ng tulong sa kalusugan. Maraming seniors ang nagkakasakit, hindi dahil kulang sa gamot, kundi dahil kulang sa araw, hangin at tamang pag-inom ng tubig. Kapag naintindihan mo ito, mas magiging buo ang larawan kung bakit may mga matatandang nananatiling malakas sa kabila ng edad. Kung kasama ka pa rin hanggang dito, isulat mo sa comments ang payapang isipan.
para ipaalala sa sarili mo na ang katahimikan ay isa ring uri ng lakas. May mga bagay na sobrang simple kaya madalas hindi natin binibigyan ng halaga. Pero kung titingnan mo ang mga matatandang bihirang magkasakit, mapapansin mo na seryoso sila sa mga simpleng ito. Hindi sila umaasa lang sa gamot o bitamina. Inaayos nila ang araw-araw na galaw ng katawan nila sa paraang natural at tahimik pero malakas ang epekto. 3 bagay ang madalas nilang hindi nakakalimutan. Araw, hangin at tubig. 3 libre pero madalas kulang sa buhay ng maraming seniors ngayon. Unahin natin ang araw. Maraming matatanda ang bihira ng magpaaraw. Palaging nasa loob ng bahay nakaupo o nakahiga. Pero ang mga seniors na nananatiling malakas ay sinisigurado na kahit sandali ay naaabot sila ng sikat ng araw. Hindi kailangan ng matagal. Kahit 10 hanggang 15 minuto sa umaga ay sapat na. Ang sikat ng araw ay tumutulong sa katawan gumawa ng bitamina D na mahalaga sa buto kalamnan at resistensya. Kapag kulang ito, mas madaling manghina ang katawan at mas mabagal gumaling. May isang lolo na araw-araw umuupo sa labas ng bahay nila tuwing umaga. Hindi siya nagbabasa ng balita at hindi rin siya nagsi-cellphone. Tahimik lang siyang nakaupo at hinahayaan ang init ng araw na tumama sa balat niya. Sabi niya doon daw niya nararamdaman na gising ang katawan niya. Mas magaan daw ang pakiramdam niya buong araw kapag nagawa niya iyon. Sa tagal ng panahon napansin niyang mas bihira siyang mangalay at mas maayos ang tulog niya sa gabi. Sunod ay ang hangin. Maraming seniors ang kulong sa loob ng bahay buong araw. Sarado ang bintana, sarado ang pinto at umiikot lang ang hangin sa loob. Ang mga matatandang bihirang magkasakit ay marunong magpahangin ng bahay at ng katawan. Binubuksan nila ang bintana, pinapayagang pumasok ang sariwang hangin at lumabas ang luma. Kapag may pagkakataon lumalabas sila, sandali para lang huminga ng malalim. Ang malalim na paghinga ay may direktang epekto sa isip at katawan. Kapag mababaw ang hinga, mas tense ang katawan. Kapag malalim ang hinga, mas kumakalma ang sistema ng katawan. Maraming seniors ang hindi namamalayan na mababaw na pala ang paghinga nila buong araw. Ang simpleng pag-upo at paghinga ng dahan-dahan ay nakakatulong sa puso at utak. May isang lola na natutong maglaan ng ilang minuto araw-araw para lang huminga ng malalim sa may bintana. Sabi niya, kapag ginagawa niya ito mas bumababa ang kaba niya at mas gumagaan ang pakiramdam ng dibdib niya. Hindi raw niya ito ginagawa para mag-meditate kundi para lang maramdaman ang sarili niyang paghinga. Sa simpleng gawing ito, mas naging kalmado ang araw niya. Pangatlo ay ang tubig. Maraming seniors ang kulang sa tubig kahit hindi nila namamalayan. Hindi sila nauuhaw, kaya akala nila sapat na ang iniinom nila. Pero habang tumatanda ang katawan, mas mahina na ang signal ng uhaw. Ang mga matatandang bihirang magkasakit ay sinisigurado na regular silang umiinom ng tubig kahit hindi pa sila nauuhaw. Ang tubig ay mahalaga sa dugo, sa bato at sa buong sistema ng katawan. Kapag kulang ang tubig, mas madaling mapagod, mas sumasakit ang ulo at mas bumibigat ang pakiramdam. Hindi kailangan ng sobra. Ang mahalaga ay tuloy-tuloy. Kaunting tubig pero madalas. May isang tatay na laging may dalang baso ng tubig kahit saan siya umupo. Hindi niya iniinom ng minsanan, paunti-unti lang buong araw. Sabi niya natutunan niya ito nang mapansin niyang kapag kulang ang tubig niya, masakit ang likod at ulo niya. Nang ayusin niya ang pag-inom, unti-unti ring gumaan ang pakiramdam niya. Bukod sa araw, hangin at tubig, ang mga seniors na bihirang magkasakit ay may isa pang tahimik na ugali. Marunong silang magbagal. Hindi nila minamadali ang lahat. Kapag kumakain sila, hindi sila nagmamadali. Kapag naglalakad sila, hindi sila nakikipag-unahan. Ang katawan ng senior ay hindi na para sa pagmamadali. Kapag palagi itong minamadali, mas mabilis itong mapagod. Ang pagbagal ay hindi katamaran. Ito ay paggalang sa kakayahan ng katawan. Kapag marunong kang magbagal, mas naririnig mo ang sinasabi ng katawan mo. Mas napapansin mo kung pagod ka na o kung kailangan mong huminto sandali. Ang mga matatandang matagal nang nabubuhay ay marunong makinig sa ganitong senyales.
Sa puntong ito mas malinaw na ang larawan. Ang kalusugan ay hindi lang galing sa isang malaking bagay. Ito ay kombinasyon ng maliliit na gawain na ginagawa araw-araw. Sa susunod na bahagi, pag-uusapan natin ang isa sa pinakamalakas na dahilan kung bakit may mga seniors na bihirang magkasakit. Ito ay ang pagkakaroon ng koneksyon sa ibang tao at pagkakaroon ng dahilan para bumangon araw-araw. Kapag may saysayang araw, mas lumalakas ang katawan. Kung umabot ka hanggang dito, isulat mo sa comments ang simple, pero sapat para ipaalala sa sarili mo na minsan ang pinakamalakas na lunas ay ang mga bagay na libre at tahimik lang. Habang tumatanda ang tao, may isang bagay na mas lalong nagiging mahalaga, pero madalas hindi binibigyan ng pansin. Ito ay ang koneksyon sa ibang tao at ang pagkakaroon ng dahilan para bumangon araw-araw. Maraming seniors ang nagsisimulang manghina, hindi dahil sa katawan kundi dahil pakiramdam nila wala na silang silbi o wala nang naghihintay sa kanila kinabukasan. Kapag ganito ang pakiramdam, unti-unti ring sumusunod ang katawan. Nawawala ang gana kumilos, nawawala ang sigla at mas madaling tamaan ng sakit. Ang mga matatandang bihirang magkasakit ay may kahit isang tao na may koneksyon sila. Hindi kailangan ng maraming kaibigan. Kahit isang anak, apo, kapitbahay o kausap lang sa araw-araw ay sapat na. Ang mahalaga ay may nakakausap sila at may nakikinig sa kanila. Ang simpleng pakikipagkwentuhan ay may malaking epekto sa isip. Kapag may kausap ka, nararamdaman mong may halaga ka pa at may lugar ka pa sa mundo. May isang lolo na halos araw-araw nakaupo sa labas ng bahay nila. Hindi siya palaging may bisita, pero kapag may dumadaan, binabati niya. Nakikipagkwentuhan siya kahit sandali lang. Sabi niya hindi raw mahalaga kung ano ang pinag-uusapan. Ang mahalaga ay may palitan ng salita at ngiti. Sa simpleng gawing iyon, mas gumagaan ang araw niya at mas bihira siyang makaramdam ng panghihina. Marami ring seniors na nananatiling malakas dahil may ginagawa silang nagbibigay saysay sa araw nila. Hindi ito kailangang trabaho o pagkakakitaan. Pwedeng pag-aalaga ng halaman, pagluluto para sa pamilya, pag-aalaga ng apo, o kahit simpleng pag-aayos ng bahay. Ang mahalaga ay may inaabangan silang gawin paggising nila sa umaga. Kapag may dahilan kang bumangon, mas gumagana ang katawan, mas may direksyon ang isip at mas nagiging aktibo ang kilos. Ang katawan ay sumusunod sa isip. Kapag ang isip ay may layunin, mas nagiging handa ang katawan na kumilos. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit may mga seniors na kahit may edad na ay masigla pa rin. May isang lola na araw-araw nagluluto para sa pamilya niya. Hindi ito dahil obligado siya kundi dahil gusto niya. Sabi niya kapag alam niyang may kakain ng luto niya, mas masaya siyang gumising. Kahit pagod siya minsan, mas pinipili niyang kumilos dahil alam niyang may silbi ang ginagawa niya. Sa paglipas ng panahon, napansin niyang mas bihira siyang manghina at mas magaan ang pakiramdam niya araw-araw. Ang mga seniors na bihirang magkasakit ay marunong ding humingi at tumanggap ng tulong. Hindi nila iniisip na kahinaan ang humingi ng tulong. Alam nila na bahagi ng buhay ang pagtutulungan. Kapag pilit mong ginagawa ang lahat mag-isa, mas mabilis kang mapapagod. Kapag marunong kang tumanggap, mas nababawasan ang bigat sa katawan at isip. May mga matatanda na ayaw humingi ng tulong dahil ayaw nilang makaabala. Pero ang mga malalakas na seniors ay naiintindihan na ang pagtanggap ng tulong ay hindi pagiging pabigat. Ito ay pagbibigay ng pagkakataon sa iba na magpakita ng malasakit. Kapag may ganitong palitan, mas nagiging matibay ang relasyon at mas gumagaan ang pakiramdam ng lahat. Isa pang mahalagang ugali ng mga seniors na nananatiling malakas ay marunong silang tumawa at magaan ang loob. Hindi sila palaging seryoso at hindi rin sila palaging nagrereklamo. Marunong silang tumingin sa magaan na side ng buhay. Kapag may pagkakamali, tinatawanan nila. Kapag may aberya, hindi agad sila nadadala ng galit. Ang pagtawa ay hindi lang pampasaya. May epekto ito sa katawan. Kapag tumatawa ka, bumababa ang stress at mas nagiging relax ang katawan. Yung mga seniors na may kakayahang tumawa kahit sa simpleng bagay ay mas bihirang magkasakit dahil mas hindi nila hinahayaan
na lamunin sila ng bigat ng buhay. Habang pinagsasama-sama natin ang mga napag-usapan, mas malinaw na ang kalusugan ay hindi lang tungkol sa katawan. Ito ay tungkol sa relasyon sa sarili at sa ibang tao. Kapag may koneksyon ka, may layunin ka, at may saya ka, mas nagiging matibay ang buong sistema ng katawan mo. Sa susunod at huling bahagi, pag-uusapan natin kung paano pagsasama-samahin ang lahat ng ito sa isang simpleng paraan ng pamumuhay. Hindi ito komplikado at hindi rin ito nakakapagod. Ito ay isang tahimik na desisyon na ginagawa araw-araw ng mga matatandang nananatiling malakas hanggang sa pagtanda. Kung nandito ka pa rin hanggang ngayon, isulat mo sa comments ang may saysay ang araw para ipaalala sa sarili mo na hanggat may dahilan kang bumangon, may lakas ka pang ipagpatuloy ang buhay. Ngayon ay buuin natin ang lahat ng napag-usapan. Sa puntong ito malinaw na hindi isang malaking sikreto ang dahilan kung bakit may mga matatandang hindi madaling magkasakit. Hindi ito isang magic na pagkain o isang espesyal na gamot. Ito ay paraan ng pamumuhay, isang tahimik at paulit-ulit na desisyon araw-araw. Kapag pinagsama-sama ang tamang pahinga, maayos na galaw, malinaw na isip, simpleng koneksyon at may saysay na araw, nagiging mas matibay ang katawan kahit tumatanda. Ang mga seniors na nananatiling malakas ay hindi naghihintay na magkasakit bago kumilos. Inaayos na nila ang araw nila kahit wala pang problema. Kapag nagising sila, hindi sila agad nagmamadali. Pinapakinggan muna nila ang katawan nila. Kapag pagod, nagpapahinga sila. Kapag may lakas, gumagalaw sila. Hindi nila pinipilit ang sarili at hindi rin nila pinababayaan. May isang lolo na minsang nagsabi na natutunan niyang tanggapin ang edad niya, pero hindi niya hinayaang kontrolin siya nito. Alam niyang may mga bagay na hindi na niya kayang gawin tulad ng dati. Pero imbes na malungkot, pinili niyang gawin ang mga kaya pa niya. Araw-araw daw niyang tinatanong ang sarili niya kung ano ang pwede niyang gawin ngayon para gumaan ang pakiramdam niya. Sa simpleng tanong na iyon, mas naging maayos ang takbo ng buhay niya. Isa sa pinakamahalagang bagay na ginagawa ng mga matatandang bihirang magkasakit ay ang consistency. Hindi nila ginagawa ang tama lang kapag may gana sila. Ginagawa nila ito kahit walang nakatingin at kahit walang papuri. Ang maayos na tulog, ang paggalaw ng katawan ng tamang pagkain, at ang pag-aalaga sa isip ay ginagawa nila araw-araw kahit maliit lang. Dahil alam nila na ang kalusugan ay hindi binubuo ng isang malaking hakbang, kundi ng maraming maliliit na hakbang. Hindi rin nila sinisisi ang sarili kapag may araw na hindi naging perpekto. Kapag napagod sila, mas maaga silang nagpapahinga. Kapag sumobra ang kain kinabukasan, mas maingat sila. Hindi sila nagpapadala sa guilt dahil alam nilang ang stress ay mas nakakasama kaysa sa pagkakamali. Ang mahalaga ay bumalik sa tamang gawain sa susunod na araw. Ang mga seniors na matagal ang buhay ay may respeto sa sarili nilang katawan. Hindi nila ito pinapabayaan at hindi rin nila ito inaabuso. Kapag may nararamdaman sila, pinapakinggan nila. Hindi nila agad binabalewala at hindi rin sila agad nagpapanik. Alam nila ang pagkakaiba ng pagod lang at ng seryosong senyales. Dahil dito mas naiiwasan nila ang malalang sakit. May isa pang bagay na pareho sa kanila. May tiwala sila na may saysay pa ang buhay kahit tumatanda. Hindi nila iniisip na tapos na ang lahat dahil lang sa edad. May mga simpleng plano pa rin sila. Maaaring ito ay makakita ng apo na lumaki makatapos ng isang halaman o makapaghanda ng paboritong ulam. Ang maliliit na inaabangan ay nagbibigay ng lakas sa araw-araw. Kapag ang isip ay may inaabangan, ng katawan ay mas handang kumilos. Kapag ang puso ay may saya, ang katawan ay mas matibay. Ito ang dahilan kung bakit ang kalusugan ay hindi lang tungkol sa pisikal. Ito ay buo, isip, katawan at damdamin na nagtutulungan. Kung titingnan mo ang mga matatandang bihirang magkasakit, mapapansin mo na simple lang ang buhay nila. Hindi komplikado at hindi rin magastos. Pero may disiplina at may malasakit sa sarili. Hindi sila perpekto at hindi rin sila palaging masaya. Pero may balanse.
At sa balanseng iyon, nanggagaling ang lakas nila. Kung ikaw ay senior na nakikinig ngayon, tandaan mo na hindi pa huli ang lahat. Kahit anong edad mo ngayon, pwede ka pang magsimula. Hindi mo kailangang baguhin ang lahat sabay-sabay. Kahit isang maliit na bagay lang sa isang araw ay sapat na. Sa paglipas ng panahon, mararamdaman mo ang pagbabago. At kung ikaw naman ay may mahal sa buhay na senior, ang pinakamagandang regalo na pwede mong ibigay ay hindi lang gamot o pagkain. Ito ay oras, pakikinig at pag-aalala. Dahil kapag ang isang tao ay nararamdamang mahalaga, mas nagiging malakas ang loob at katawan niya. Kung nakarating ka hanggang sa huling bahagi, isulat mo sa comments ang piliing manatiling malakas para ipaalala sa sarili mo na ang kalusugan ay isang desisyong pwedeng piliin araw-araw kahit tumatanda na.